Hey mga bros, may balita nga tayo dito po kay KJ McDaniels. Ito nga yung 6'6" na gustong kunin ngayon ng SMB na maging import nila next conference. Alam din naman natin ng SMB busy ngayon sa All-Filipino Cup 2025 to 2026. Yes, and playoffs na tayo. Napakabilis lang yan. Baka nga ma-back-to-back champion pa ng SMB. Tapos import conference naman ang kanilang focus ngayon. Ito po kasi si KJ McDaniels. One of the best import na rin ito kasi sa PBA. Nag-i-import na ng TNT, Meralco, and NLEX. Ito po kasi si KJ McDaniels, mga kabrods, medyo tumaas nga. Ito pong parang resume niya ngayon dahil ito kaka-champion lang pala neto sa Pilita Jaya dito noong 2024 last year. And this year, siya rin yung tinanghal na IBL Most Valuable Player. Yes, siya ang naging MVP dyan sa IBL. So, ito, napaka-condition ngayon ni KJ McDaniels. Kaya ngayong paparating na 2026, siya nga ang gustong kunin na maging import ng SMB. Ito po kasi si KJ McDaniels, mga kabros, kilala ito bilang isang napaka-athletic na player. Hindi naman ito magiging NBA player kung mahina ito, di ba? Naging NBA player nga ito, yes mga bros, ng 76ers, Houston Rockets, and yung huli na niyang pinaglaruan taong 2017 sa Brooklyn Nets. Yes, yan din ang isa sa mga dahilan kung bakit napakagaling nito ni KJ McDaniels. Dahil yung confidence level nito mga bros ay iba na. Nag-NBA stage ka na kaya iba na yung level mo pagdating na sa mga ganitong liga sa Asia, mga kabros. Pero dito sa SMB, gusto na lang masubukan ito. Puro MVP group kasi yung pinaglaruan nito ni KJ McDaniels. Pero ang SMC management naman ay susubukan siya. So, kayang-kaya na ito ni KJ McDaniels na mabigyan ulit ng kampyonato ang kanyang career dahil nakapag-champion sa IBL and pwede siya makapag-champion ulit dito sa PBA. Sa PBA naman siya mag-champion pero dito sa SMB. Isang laro, isang tama, isang tsansa, isang sandali. Maranasan itong lahat. 1xBet. At suportahan ang paborito mong koponan sa PBA games natin, All-Filipino Cup and NBA Games Season 2025 to 2026. Bakit mga kabrods? Ang SMB ngayon, tignan nyo, All-Filipino ngayon. Locals yan. Puro locals ang player ngayon ng SMB. Pero ang lakas na nila. Paano pa kung mabigyan mo ng import na katulad ni KJ McDaniels, ang SMB nakaka-champion lang din ulit dito sa IBL and siya yung MVP doon. So syempre, mas lalakas na lalong SMB niyan. 32 years old lang din naman ito pong si KJ McDaniels. Napakabatang may player pa niyan, napaka-prime pa ng taon niyan. Mga kabrods, kaya hindi mo masasabi na pabagsak na yung laro niyan. Ito pa yung pinaka-prime pick na laro nito po ni KJ McDaniels. Kaya nga tignan nyo, napa-champion niya yung IBL, yung Pilita Jaya. Kaya nga maganda na makuha talaga ng SMB ito. Hindi ito papahiyain ng SMB. Mga kabrods nito po ni KJ McDaniels, kahit sabihin natin busy ngayon ng SMB, mas maganda habang maaga pa, makakuha sila ng ganitong player na import, mga kabrods. Kaya hindi na ako magugulat kung makakuha na ito pong SMB na katulad ni KJ McDaniels dahil mga kabrods, napakagaling na player. Ito, di na rin na magugulat kung makakapag-champion ulit ng SMB next import conference dahil malakas nga rin talaga kasi ito pong si KJ McDaniels. Ang laruan nito, magaling sa paint, athletic na player, magaling din sa scoring, mga kabros, napakagaling pa sa depensa. Sa paint, syempre, makakatulong na dyan si Jormar Fajardo. Pero ito po kasing si KJ McDaniels, kakaibang player to. Kahit 6'6" ang height nito, ay ibang-ibang laruan nito sa paint. Maski na rin sa mga outside shooting and maski na rin sa pag-slash. Yes, slasher kasi na player ito. Kaya iba rin ang athleticism nito ni KJ McDaniels. Pag nag-drive ito, talagang tatabi ka, mga kabrods. Kaya yan ang kagandahan sa kanya. Kaya ikaw mga brods, sa lahat po ng mga SMB fans, at tingin nyo ba, worth it na makuha ng SMB? Ito pong si KJ McDaniels as their import next conference. Komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Kilala nyo ba ito pong 6'8" na si Darren Mayo? Ang player na naglaro dati sa NJCAA, ABA, and FIBA 3x3 sa Team Puso natin sa Gilas. Mga kabrods, ito pong si Darren Mayo. And tandaan nyo ba, ito yung 6'8" na 28 years old ngayon na hindi nga na-draft ngayon sa
PBA, mga kabrods. Medyo yun, sad to say, ito talaga, yung mga career na ito na hindi na draft, mag-MPBL na yan or baka mag-ibang bansa na rin yan, mga kabrods. Pero ito ngayon yung minamata ng Barangay Nebra San Miguel. Ito pong si Darin Mayo. 6'8" na 28 years old lang, pero ang laruan, mga kabrods, guess what? Shooting guard. Yes, ang ganda ng ball handling skills. Ang ganda rin ng shooting nito. Kumbaga parang Jamie Malonzong laruan nito ni Darin Mayo. Pero ito nga lang, ang kagandaan ng kay Mayo, may katawan. Yes, mga kabrods, malakas ang pangangatawan, may bangga rin, maganda rin ang depensa, and ito, napaka-athletic na player. Tapos, ito lang ang maganda sa kanya, yung ball handling skills niya. Yes, mga brods. Hindi ko nga rin natin na makikita na mga ganitong big man na 6'8" big man sa PBA na magaling ang ball handling skills. So, si Darin Mayo, meron yan. Kaya nga magandang asset ito sa kanya and sa Barangay Nebra na na-attract ito. Ito, undrafted ang kanyang resume ngayon sa kanyang career. So, pwede itong makuha ng Barangay Nebra San Miguel kahit hindi man ito na draft dahil ito listed naman as undrafted, ito listed as free agent naman ito sa PBA, kaya pwedeng mahugot ito ng Barangay Nebra San Miguel dahil ang Ginebra ngayon struggling sa playoffs, mga kabrods. Sa elimination round nga, talagang struggling sila. Pabagsak ng laro ng Ginebra. Kaya kailangan nila ng mga player. Kung nawala man sa kanila si Jamie Malonzo, scorer na katulad ni Maverick Amisi, pwede mong makuha ito pong si Darin Mayo. Scorer na player, shooting guard ang laruan, maganda ang kanyang stroke, maganda ang kanyang athleticism, and pwede mong makuha talaga dito sa mga free agent list na minamata ng Ginebra. So, hindi lang naman yan. Ito pong si Darin Mayo ang gustong kunin ng Ginebra, maski ito pong 6'10" na si Kamaka Hepa. Yes, 6'10" and 6'8" ang idadagdag ngayon ng Ginebra. Mga kabrods, si Kamaka Hepa naman ngayon naglalaro dito sa KK Chibona sa Croatia. Mga kabrods, ito nga si Kamaka Hepa, Phil-Am ito, isa rin ito sa mga nagpasa rin sa lineup ngayon sa ating rookie draft 2025, pero hindi nga lang din ito nakuha and may problema rin ata ito sa papeles niya or hindi man ito nagpasa talaga. Pero ito, mga brods, pwedeng mahugot ito ng Barangay Nebra San Miguel dahil ito ay pro player na, pwedeng mong mahugot or undrafted man lang. And ito, ang gandang additional ito para sa Barangay Nebra San Miguel. Ito po kasing si Kamaka Hepa, ang laruan nito parang si Darin Mayo rin, mga kabrods, athletic na shooting guard na pwede mong gawing power forward, mga kabrods, sa iyong kupunan. Ito po kasing Ginebra, nagre-ready na sila sa pagkawala ni Japet Aguilar. Kailangan na ng mga big man na katulad na ito, na katulad ni Kamaka Hepa na athletic, and ito, mga bros, ang taas pa tumalon. Hindi lang ang taas tumalon, may shooting din si Kamaka Hepa, may ball handling skills din. San ka pa, di ba, mga kabrods, maganda pang depensa. Kaya maganda ito para sa Barangay Nebra San Miguel, yung mga additional na big man na ito na talagang athletic na player and mga ball handlers pa, mga kabrods. Kaya maganda ito para si Nebra. Kung di man nila mahugot ngayong season, next season, pwede nilang ma-target yan. Kaya nga, mga kabrods, ito pong si Coach Tim Cone na talagang mga problema na ngayong season sa Barangay Nebra San Miguel. Baka nga hindi sila makapasok ng semis na mga kabrods. Kaya ito, magbabounce back sila, magre-rebuild sila ng lineup. Napakabatang player na katulad ni Darin Mayo na 6'8", mga kabrods, and batang player rin na 6'10" na si Kamaka Hepa. Sa tingin nyo, mga brods, ito na ba ay magiging future ng Barangay Nebra San Miguel at sagot sa tanong para makapag-champion ulit ang Barangay Nebra sa 2026? Kaya komenta mo lang ang opinion mo dito, mga brods, at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga brods. This is Kang's Basketball Try Ropes. Yun lang, I'm out.